Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening, wherever you at. Nagbabalik na naman po tayo kasi may nag-message na naman po sa atin tungkol po sa requirements at kung paano yung process pag kukuha ka ng visa. Alright, sige, pag-usapan natin yan. Mag-ready na po kayo ng ballpen at papel para wala po kayong makalimutan pagpunta nyo po doon. Let's go! Bago po tayo magpatuloy, mangyari po sanang mag-subscribe tayo sa ating YouTube channel at Mr. and Mrs. K Vlog. At pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga bago nating upload na videos. Maaari nyo rin po kaming sundan sa iba pa naming social media accounts sa iba't ibang platforms na nakalagay po sa ating screen. Maraming salamat po! Paalala lang po, ako po ay hindi eksperto o profesional. Ang bidyong ito ay base lamang sa aking experience at kaunting research upang makatulong o makadagdag kaalaman sa mga kababayan natin na nangangailangan ng kaunting impormasyon tungkol sa topic na ito. Ayun na nga guys. Unang-unang requirements na kinakailangan ay ang inyong apostilled PSA marriage contract. Kailangan po ng photocopy at original yan. Pero ibabalik din po sa inyo yung original para i-check lang po. Ang kukunin lang po nila is yung copy. Kaya sa mga requirements po na ipapasa nyo, magpa-photocopy po kayo dalawa agad para hindi po kayo mahirapan magpasa. Sa lahat po ng requirements na kukunin, photocopy, dalawa po agad. And then, ang magiging requirements para sa Pilipino, number 1 is ang copy ng passport na nakaapelido na po sa inyong asawa. Next, ang photocopy ng inyong valid ID. Basta valid po yung ID nyo, hindi na po kailangan na nakaapelido sa kanya yung ID. Lalo na kapag rush yung flight nyo, mahihirapan po kayo kumuha ng iba pang valid ID. So, okay na po yung kahit yung ID is nakaapelido pa rin nung pagkadalagan nyo. Basta meron po kayong marriage contract, okay na po yun. Next, ang photocopy ng inyong apostilled NBI. Huwag nyo pong kakalimutan itong requirements na to kasi isa po to sa pinaka-importanting requirements kapag pupunta po kayo dito sa Croatia. Ang sumunod naman po ay ang inyong PSA birth certificate. Yun lang po ang requirements para sa mga kababayan nating Pilipino. Then, proceed naman po tayo sa requirements ng fiancé nyong foreigner or ng asawa nyong foreigner. Number 1 na kailangan is ang kanyang photocopy ng passport. Pangalawa naman po ay ang kanyang photocopy ng birth certificate. Kung siya po ay kagaya ko na may asawang Croatian na may local language, syempre kailangan po translated ang kanyang mga document. Translated to English and apostilled. Next na kailangan ay ang kanyang bank statement or ang kanyang bank certificate. And then, next na requirements na kailangan ay ang kanyang certificate of criminal record. Isa po yan sa pinaka-importanting requirements na kinakailangan. Next naman po ay ang kanyang employment contract. Siyempre, kailangan po niya yan kung dadalhin niya po kayo dito sa Croatia. Siyempre, dapat may kakayahan po siyang buhayin kayo pagpunta nyo po dito. 'Di ba? And then, last na kinakailangan ay ang kanyang affidavit of support and consent. Kung hindi niya po alam kung saan kukunin, kasi karaniwan po sa mga Croatian, hindi po nila alam kung saan kukunin. So, ang advice ko po, sabihin nyo po sa mga fiancé nyo
na i-search na lang sa Google kung saan pwede kumuha, kung saan pwede magpa-translate at magpa-apostille ng mga requirements niya. Madali lang po yun. Search na lang po sa Google. Yan lang po. Masyado pong mahaba kung idudugtong pa natin yung kung paano yung process kapag kukuha ng visa. Kaya, hintayin nyo lang po yung next upload ng videos ko. Yan lang po. Guys, kung sa tingin nyo nakatulong itong video na ito sa inyo, please mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel at Mr. and Mrs. K Vlog. At mag-follow na rin po tayo sa ating iba pang account sa iba't ibang platform sa nalagay po sa screen. Libre lang naman po yan. Salamat po. Ciao!